Okay, for example, Yeah. may contractor, lalapit kay Saldi. Sabihin niya, Kong Saldi, gusto kong magkaroon ng 1 billion worth of projects. Yeah. Okay, so ang gagawin niya, ililista niya yung mga proyekto. Yung mga proyektong yon, ibibigay niya kay Saldi ko para maipasok. Ang first attempt kasi na maipasok dyan is yung NEP. So pag nasingit sa NEP, nalabas yung proyekto, ikaw na contractor, magbabayad ka ng 20%. So kunyari, nabigyan ka ng worth 1 billion worth of projects, bayad ka ng 200 million. Basta't lumabas yun doon. Yes. So, Ngayon, pagdating sa 2026, ganun din, 16 billion, dinagdagan ng 10, so naging 26 billion. So, ang lalaki ng halaga di ba? So, dapat ipaliwanag yan sa pre-plenary, doon sa committee level. Pero ayaw nila. yun nga. So, kulang talaga po tayo sa transparency. Yes. Cathy, and di ba kung ayaw natin ng corruption, Opo. dalawang bagay ang mahalaga. Accountability, pero hindi mangyayari accountability kung walang transparency. So lahat ng bagay, kung lalabanan natin yung corruption, dapat magsimula sa transparency para we can hold these people accountable, tsaka natin malilimit o mahihinto yung corruption. Kaya lang doon pala sa transparency, ayaw nila maging fully transparent doon sa budget mismo namin as House of Representatives. Pero gusto nila, yung ibang mga ehensya sumunod sa prosesong gano'n. So may double standards, di ba? Ibig sabihin, dapat pareho ang pamantayan sa sarili namin at doon sa mga humihingi ng budget na maaprubahan doon sa House of Representatives. At dapat mas more nga. Na Hindi, mas tama ka. I mean, at the very least, dapat pantay. Pero since kami ang nag-a-approve, para mas mataas yung moral authority mo, dapat walang double standards. Yes, tama naman po. Kasi po, di ba yun nga yung nagiging, yung nagiging problema sa NEP? Kasi walang documents, no? Hindi nila, paano nyo yan ino-audit? Wala talaga? Hindi, yun nga kaya napakahalaga. Kasi yung NEP, na puro numero. Opo. Puro numero. Walang explanation ng mga programa, proyekto. So kaya napakahalaga ng pre-plenary budget dahil magpipresent Yun yung talaga magpipresent lahat. yung mga secretary doon sa kanilang mga nagawa noong nakaraang taon, yung ginagawa sa kasalukuyang taon, at yung mga plano nila para sa ating mga kababayan, kaya kailangan nilang gumastos ng ganitong halaga. Oh, wow. So kaya dyan po din, Kong Toby, pumapasok yung mga insertions. Hindi, later on pa yun. Later on pa yun. Sa BICAM pa yun. Okay, sa BICAM pa yun. Medyo huli pa yun sa proseso. Ito na, nandito pa lang tayo sa step 1. Okay. So ngayon po, pagkatapos yan, ano ho yung susunod na ginagawa ninyo? Kung kunwari, yung sa NEP, paano ho yan pag-uusapan, na-aprobahan, tapos bago pumunta siya ng BICAM, bago siya So ganito po yan. Ang mangyayari pagkatapos ng number 1 step, no? Committee hearing, budget briefing. Okay. Number 2 step is yung plenary. Okay? Number 3 step is yung amendments. Proposed amendments. Na dati nakatago yung amendments sa small committee. Ngayon, last year, simula nung pinilit natin, ako yung nagpumilit dyan na dapat walang small committee, ipropose yung amendments sa plenaryo. Okay. Pagkatapos ng amendment, pagbobotohan yan ng second reading. Pagkatapos ng second reading, pagbobotohan ng third reading. Okay. At yung resulta nun, yung ma-aprobahang version, ang tawag po doon is House General Appropriations Bill. HGAB for short. Yes. Pagkatapos ng HGAB, magpapasa rin yung Senate ng kanilang version. Yung Senate General Appropriations Bill. Yes. No? Since hindi naman siya magiging pareho, lahat naman ng batas na pinapasa na hindi pareho, kailangan dumaan sa BICAM. So kung ano yung mga bagay na magkakaiba, yun ang i-reconcile ng House panel at saka ng Senate panel para mag-agree sila kung ano yung magiging final version ng General Appropriations Bill. Ngayon, pag yung General Appropriations Bill na finalize ng dalawa at nagkasundo sila na yung mga hindi pinagkakasundo ay mapagtugma nila, yun naman ang papadala sa Malacanang para pirmahan ng Presidente at siya ang magiging General Appropriations Act. Okay. Yun po. So, mahaba yung
Yes, Oo. So yung BICAMs, papasok siya, yung bicameral committee. Iyan yung maliliit na grupo like yung House of I think Representatives. 11 yata sa House, 11 yata sa Senate. Hindi ko sure yung Opo. number kasi never ako naging BICAM eh. So pag More or after less. na, anong BICAM? Hindi, BICAM muna, Okay, then BICAM muna. Opo. Pag nag-agree sila, yun na magiging General Appropriation Bill. Okay. Pag napirmahan na ng Presidente, tsaka pa lang siya magiging General Appropriations Act. Okay. Ayan mga kababayan, kaya tayo nagtatanong para at least matuto tayo bilang mamayang Pilipino at nagpapasalamat tayo kay Kong Toby Tiangco na nagpapaliwanag dito. Yes. So, after nun, yung GAA, sino ho talaga yung nagdidesisyon dyan na para maaprubahan? Kasi ang dalawa yan eh, yung House Speaker at saka Senate President usually. Hindi, ganito. Yung GAA, okay, pag naging General Appropriations Bill siya na dumaan na Yes sa BICAM, po. Opo. okay, pupunta siya sa Presidente. Okay. Yung Presidente now can check whether meron siyang ayaw na items, pwede niyang i-line item veto. Yun yung ginawa last budget na may mga items doon, tinanggal niya. Nasabi niya, ito, hindi dapat, hindi dapat, bago niya pirmahan. Pag napirmahan na niya, magiging General Appropriations Act. Pag naging General Appropriations Act, yun ay i-implement ng gobyerno, ng mga proyekto. Ngayon, kasi, meron kasing ano, no, sinasabi sila na, katulad nito, kasi I did some research na may mga, yung NEP kasi, na hindi dokumentado, ginagamit umano ng proponent o mga maimpluwensyang opisyal para sa kanilang kapangyarihan upang hikayatin mga opisyal ng DPWH. Dati yon. Yung Ngayon, dati hindi kasi, na. I mean, dati alam ko, ngayon titignan natin kung ginagawa pa o Nag-iingat na hindi. Yeah. Hindi, dati kasi, di ba, ang ginagawa ni Saldico is, yung NEP pa lang, sinisingit, okay, for example, Yeah. may contractor, lalapit kay Saldico. Sabihin niya, Kong Saldi, gusto kong magkaroon ng 1 billion worth of projects. Yeah. Okay. So, ang gagawin niya, ililista niya yung mga proyekto. Yung mga proyektong yon, ibibigay niya kay Saldico para maipasok. Ang first attempt kasi na maipasok dyan is Yeah. yung NEP. So, pag nasingit sa NEP, nalabas yung proyekto, ikaw na contractor, magbabayad ka ng 20%. So, kunyari, nabigyan ka ng worth 1 billion worth of projects, bayad ka ng 200 million. Basta't okay. lumabas yun doon. Yes. So, doon nagsimula yung corruption. So, yung corruption, ito, ibang klaseng corruption to dahil hindi na iniintay na ma-implement yung proyekto, hindi na iniintay na mabid yung proyekto, basta't lumabas yung proyekto doon sa o lumabas later on sa GAA o sa HGAB, bayad ka na ng 20% po. So kaya tinatawag yung undocumented at informal wish list. Something like that. I mean, lahat naman may wish list. Ang problema kung yung wish list ay binabayaran, na binibenta. Because correct, yung correct. wish list should be the projects na makakabuti sa ating bayan. mga kababayan. Yes. Kaya siya napasok doon sa budget. Hindi pa pwedeng napasok siya sa budget dahil may bumili ng halaga at siya yung namili ng Kung proyekto saan. Okay. na wala naman doon sa priority plans and programs ng gobyerno. Kasi, alam mo, mahirap na proseso yan eh. Kung talagang susundin yung proseso, dapat dadaan mo na siya sa Municipal Development Council, tapos dadaan sa Regional Development Council, tsaka pa lang siya mapapasok doon sa NEP. Pero yung iba nga, pag binenta, siyempre, hindi na siya dumadaan doon sa So, sa parang bahala na. Yes, palusot na lang. Wow. Grabe, no? So, ganun dati. So, Okay. tingnan natin. Makakalusot pa rin yan. Or magkakaroon pa rin. Hindi, but it all starts with transparency. Yun, tama, tama. So sana po kung magkaroon talaga ng transparency Yes, na we this hope so. time, no? Kasi nakakalungkot, especially nung nakaraang, mga bagyo, nakita naman natin, napakadaming naging biktima ng baha. Yes. At talagang yung Panginoon na nagpapakita sa atin na, I mean, di ba, hindi mo tuloy-tuloy yung ulan for Yes po. 12 for 14 days. days. Kala ko magpo-40 days, parang sa Bible, di po ba? Ngayon, Hindi, pero isingit ko lang, at least Yeah. dun sa nabotas, medyo oo nga eh. okay Diba kami. usually